Maya-maya, inutusan ng kapitan ang lahat na huminto dahil malinaw niyang nakita na may lumalapit sa kanila. Habang bahagya niyang nasilayan ito, sinabi niya sa lahat na mayroon siyang magandang balita at masamang balita. Ang magandang balita ay ang bagay na papalapit sa kanila ay maliit ang sukat. At ang masamang balita ay hindi siya sigurado kung ito ay isang tao o isang barbaro mula sa alamat ng emperador. Hindi inaasahan nang lapitan sila ng barbaro, magalang niyang sinabi na naglalakad-lakad lang siya dito at doon matapos siyang magsawa sa pagtingin sa ibang mga barbaro. Sabi ni Katal na hindi niya inaasahan na makikita niya ang ilang mga dayuhan at binati sila, sinabing masaya siyang makita sila. Tinanong niya ang kapitan kung ito ba ay karwahe ng mga ngalakal at kung sila ang mga gwardyang hiniran upang protektahan ito. Nang kumpirmahin ito ng kapitan, iminungkahi ng maputlang barbaro na bumalik na sila, na nagbibiro na sigurado siyang hindi sila makikinig sa kanya. Tinanong ni Katal kung may tao sa karwahe, at habang lahat ay sobrang natatakot na magsalita, nagmungkahi ang barbaro na gusto rin niyang maging bayaran. Tinanong ng kapitan kung ano ang ibig sabihin ni Katal, at ang ating tao ay inuulit lamang ang kanyang sinabi, ipinaliwanag na nag-aalok siya na tulungan silang tawirin ang malupit na puting disyerto. Hindi makapaniwala ang kapitan na isang barbaro na parang galing sa alamat ang humihiling na sumama sa kanila, at ang gusto lang niya ay mahayor. Tinanong niya ang ating malaking tao kung hindi siya kaaway sa kanya, na sinagot ni Katal ng isang bluff na kung siya nga ay kaaway, patay na sila ngayon. Tinanong ng kapitan si Milena kung narinig niya ang lahat ng iyon at humingi siya ng kanyang mautos. Tinanong siya ng babae tungkol sa sinasabing kinalalabasan kung lalabanan nila ang malaking tao. At nang sinabi ng blondeng kapitan na hindi niya iyon iisipin, hiniling ni Milena na tanggapin niya ang alok at kunin ang barbaro. Pagkatapos, humarap ang blondeng kapitan sa barbaro at sinabi sa kanya na tinanggap ng maharlika sa loob ng karwahe ang kanyang alok. Natagpuan ni Katal na ito ay talagang magandang balita at ang kanyang ngiti ay sapat para mapaihi ang lahat. Sinabi ni Katal na mag-relax sila at pagkakapos ay humiling ng pakikipagkita sa namumuno. Ang kapitan ay nag-aalala at sinabihan ng ating tao na pagsisisihan niya ito kung susubukan niya ang kahit ano. Ang mga bayaran ay nagtatalo na dapat nilang pigilan ang maputlang barbaro. Gayunpaman, sinabi ng kapitan na tigilan na nila ang pagiging mga hangal at iginiit na ang amo ay pumayag na. Nang marinig iyon ng butler, nagpanik siya, ngulit magalang na tinanong ni Katal kung maaari siyang pumasok. Pumasok si Katal at umupo sa tabi ng butler na nagpalala sa pagkaabala ng butler.